Yes, stand up na. Balik doon. Ice cream yun. Tulungan mo kami kahalagahan ang bawat biyaya mula sa iyo at magtagpuan at magalakan sa mga singit bagay na aming nakikita o nararamdaman. Sa pagsisindi namin ng mga kandilang ito ng korona ng Adviento, namin patuloy mo kami pangunahan sa aming mga desisyon sa buhay, lalo-lalo na sa aming pamilya, sa gitna ng maraming pagsubok na dumarating. Hindi mo ba nanawa ang mga anak sa pagtulong sa kanilang mga magulang at patuloy na pagtulungan ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang kalagayan. Tulungan mo rin kami maging higit na maligaya habang ang katawan ni Jesus na ay nalalapit na. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo, Panginoon. Mga kapatid, ngayon na nasa ika-4 na simbang gabi,
Gawin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging dapat sa pagiging magalal na ating nilulot ng kapatawaran ng kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kapatawaran. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mo wagas. Kami ay ipagod natin at kailangan pa na iyong iligtas. Awaan tayo na makapangyari ng Diyos at tawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi natin ang papulis ng Diyos.
nakita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang tumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, mga sa walang hanggan. Amen. Pagbasa na sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisipulin ko mula sa lahi ni David ang isang samang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paikirain niya sa buong lupain ang lahat ang batas ng katarungan. Magiging matiwasay ang mundo sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay tuwid. Sinabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao'y di na malulumpa ng ganito. Nariyan buhay ang Panginoong pagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa ilaga at sa lahat ng lupain. Pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muli mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila namasal, si Maria ay natagpuan ng ng tao. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya ginasya niyang malayan ito ng libing. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan sa Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga siya ng isang lalaki at ipamangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ng lahat ng ito ang pagpatupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihim ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Magpapalugay kasama natin ang Diyos. Tumagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Kinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Good evening, everyone. Mababati mo na ng mga kapatid sa magandang gabi. Sino po ang nakakaapat na masimang gabi sa inyo? Pakisabi, thank you, Lord. Malakas pa, palapakan natin ang mga nakakapatid. Ang title of this opening fourth simbang gabi, trusting God's blood ministry. Iulit naman, trusting God's blood ministry. At totoo po, tema ngayong gabi sa katauhan ni San Jose ay walang iba, kundi ang pagtitiwala sa plano ng Diyos. And life doesn't always go as planned. Maraming beses, marami tayong mga plano, naisip, hangarin, pero minsan kapag actual na sa realidad, ay parang hindi natin nasusunod at nangyayari. Pero hinihiling sa atin sa mga pagkakataong ito ay walang iba, hindi ang tunay na tayo ay magtiwala sa Diyos. Katulad po ni San Jose, na bago yung kanyang buhay, ibiniling sa kanya sa pamamagitan ng anghel, si Maria at ang mahal na Birhen. At hindi kanyang tinuhan bilang isang tungkulin sa kanyang pagmamahal at pagsunod, dahil tingin ang kanyang tunay na pagtitiwala sa kalabuhan ng Diyos. Naalala ko isang kwento, meron isang lalaki, tatay, na naghihinala na. Meron siyang isang anak, at habang siya ay unti-unti na nabawalan ng buhay, meron siyang iniabot na isang envelope bilang pamana doon sa kanyang nag-iisang anak. At sa loob ng envelope, meron pong isang kapirasong papel na meron nakasulat. Ano sa tingin nyo yung nakasulat? Gusto nyo malaman? Good. Gusto nyo malaman? Simba ulit kayo bukas. Patuloy mo yung kwento. Life's plot twists are God's surprises. Ito po yun. Sa'yo nga. Life's yung plot twist ang taon ninyo, ang buhay ninyo. Congratulations sa mga pagpasa ng NPT. Siguro ito yung panahon para mas lalo tayo magtiwala. Hindi nga sa mga sariling kakaiba, hindi sa karunungan, kapangyarihan ng Diyos. Sa totoo po, maraming sorpresa ng Diyos para sa atin. At nasa sa atin kung paano tayo maging
open to God's surprises. Una, stay calm. Sabi mo talaga, paano ka na? Huwag ka lang matutulog dyan. Maging kalmado. Maraming beses, madalas, when they experience surprises, unnecessary experiences, yung mga hindi natin na-expect na pangyayari sa ating buhay. Agad-agad, nagre-react tayo. Minsan, nagagalit tayo. Iinit yung ating ulo. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nasunod? Bakit hindi pa rin tinutupad ng Diyos? Nakakaabot na akong simbang gabi. Wala pa rin sagot ng Diyos. Hindi ko pa rin nakikita yung kawan ko. Sabi na ng leeg ko, palinga-linga ako. Hinahanap ko yung aking San Jose. Baka na yung simbang gabi. Baka hinahanap ko ang Maria ng aking buhay. Hindi ko pa rin natatagpuan. Pero alam niyo po, do not panic when surprises come. Si San Jose, nanatili siyang kalmado. Bagamat hindi niya alam, paano ba magiging tatay? Hindi niya naman ginagano pa si Maria. Hindi ko sila nakakasal. Hindi ko sila nagsasama. Napakahirap kaya sa isang lalaki ang panatutaan. Hindi mo naman talaga anak. So he said, is the biological father of Jesus. Pero sa kanya, pinagkakilala ng Diyos na lang ng Espiritu Santo sa sinukulan ng mahal na Birhen. Tatanungin kayo mga lalaki dito, kaya niyo po panagutan? May isang babae, hindi pa kayo nakakasal, hindi mo anak. Mahirap. Talagang sorpresa. Pero ang ginawa niya sa Jose, may isang salita. Wala ko kayo mapapasa sa Bible na sinabi ni San Jose, stay calm. But he obeyed. He listened to God. At ito yung malaking pagbabago na nangyari sa Diyos. Dahil nagtalo si Jose, kasalan si Maria, sila sasama, tulog ng pamilya, everything's na. Pero kanya pa rin tinanggap bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito rin sana mga kapatid, paano tayo tunay na mananatiling kalmado sa kabila ng maraming pagsubok, paghihirap, mga sorpresa, positibo, lalo na yung hindi natin inaasahan. Maging kalmado, magtiwala sa Diyos. For calmness is the greatest of power. Sabi naman, calmness. Kaya mas nakakatakot yung tahimik. Mas nakakatakot yung mga nag-iisip. Mas nakakatakot dahil mas makapangyarihan ang talagang nagpinilay. Dahil katulad ng sinabi, ano ipapangalan sa magiging anak ni Maria ng kataas-taasan, Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. At sa kapanatagan ng ating puso, sa ating pagtitiwala sa Diyos, totoo, ay nalalapit na Pasko. Kung magulo ka ng buhay mo, talagang napakaraming plot twist ngayong taon sa buhay mo, stay calm. Kasi Jesus ay mananahan sa iyong puso at kalooban. And calmness is the greatest of power. Pangalawa, paano maging bukas sa sorpresa ng Diyos? We must focus on what we can do. Madalas kasi, kapag may nangyari hindi natin naasahan, natatakot tayo, o natitigilan tayo, o baka kumakayot na tayo, sumusuko agad kayo. Pero may isang kaibigan na nag-exam ko, siya accountant, napakalaga ng expectation sa kanya. Bakit? May number 1 ng klase. Kilala yung kanilang pamilya sa kanilang bayan. And na-expect talaga ng mga kaklase, mga kabash, na siya ipapasa. After study, pumasahin din. Bumagsak. Ang klase. Na-expect ng mga kaklase na siya ipapasa. Bumagsak. Brother, anong gagawin ko? Hindi na ako ng kaibigan. Natakot. Nagtago. Pero sabi ko sa kanya,
Enjoy ka muna. Mamahinga ka muna. At alam niyo yung masaklap sa kanya, meron siyang workmate, hindi nag-aaral. Bumagsak. Tapos siya bumagsak. Ito tumatok sa pag-aaral. Sorpresa. Masyado nagtiwala sa sarili. At hindi nagtiwala kay Lord. At the second time around, siya nag-exam. Awa ng Diyos. At ito, para sa mga matyaga, para sa mga talagang tumikilos at meron ginagawa, focus on what you should do. For you should start where you are, you use what you have, and do what you can. At pagkakaroon ng magandang resulta, kapag kung ano meron tayo sa tulong ng Diyos sa ating pagtitiwala, mangyayari ang ating hangarin at plano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga si San Jose, hindi na siya nag-alala. Bagamat ang daming mga nangyayari sa kanyang buhay, buntis na yung asawa, mahabang paglalakay sa Bethlehem, hinahanap yung kanyang anak para ipapatay ng Archie, Herodes. Ay kaan kahirap para sa isang ama. Kaya ito, umalis na siya, hindi ko naman natatunan. Kaya nga hindi nais na magbalayag si Maria. Bakit? Dahil yung panahon na yun, kapag natagpuan ng isang babae na buntis na hindi pa nakakasal, hindi pa nagsasama, pwedeng magpapatuhin hanggang sa mamatay. So secretly, gusto niyang iwalayan si Maria. Hindi dahil siya itakot sa responsibilidad, pero inaalala niya pa rin dahil siya itakot matuwid si San Jose. Siya kinalulugdan ng Diyos. Pero pagkatapos ng panaginip, he did not worry. Siya nagtiwala kahit hindi niya kontrolado yung nangyari sa kanyang buhay. At tayo rin po sana gawin natin kung ano nararapat, kung ano mabuti. Kapag may nangyari na malayo sa iyong plano, talagang sorpresa, kahit negatibo, meron tayong magagawa. Amen? Ikatlo, how to be open to God's surprises? We must accept the unexpected. Ulitin niyo ma? Accept. Yan ang pinakamahirap ang tanggapin kapag hindi natin inaasahan yung mga pangyayari sa ating buhay. Graduating po ako sa theology after my 10 years, almost 10 years of studies. Namatay ko yung aking tatay. Saklap dahil kaya ako ng pare kasi ang dasal ko sa Diyos, pagalingin niya yung tatay ko. Papare. He was sick for more than 25 years. Meron ko siyang Parkinson's disease. After abroad, he went home, isang na mo siya, mga involuntary movements. Ang dasal ko lang simula ang maliit ako, hanggang ngayon maliit pa rin ako. Pagaling yung tatay ko, magpapari ako. Tinagaling ba ng Diyos ang tatay ko? Hindi. He died months before graduated in theology. Sabi ko, Lord, hindi mo ba pinagraduate? Hindi mo ba ako tinatapos? Hindi mo ba nayakamit ang natal ng tatay ko na may pinagkari? Hindi ba pinagaling ng Diyos ang aking tatay sa kanyang sakit? Pero naroon itong isang tinubad ng Diyos na ako may guilt na kami ang kanyang bahay. Kaya galing ko sa pamilya mga panadero. Galing tatay ko, baker. And I think they also expect sa aming kapatid, bunso, puro na namin kami anim, kung magmamana ng aming mga bakeries, isa ko wala ko sa aming naging panadero, especially ako. Can you imagine? Hindi man tinapay, pandesal, Spanish bread, pati boko, nagutom kayo, no? Ibang tinapay pala, ang ibigay sa amin ng Diyos. Anong tinapay? Ang Palestina. Tinapay ng buhay. Ang pagkain ng ating
the unexpected. Dahil si San Jose, tinanggap niya yung plano ng Diyos. Kahit nakakalito, kahit hindi niya alam yung tutukan, kahit hindi niya alam yung mangyayari sa kanilang buhay, yung panganib, yung sakit, yung hirap, pagiging isang ama ng kataas-taasan, ng Mesiyas. Pero lahat yun, tinanggap niya. At napakalaking bahagi, role na ginanap ni San Jose para sa ating kaligtasan. Dahil sa linya ni San Jose, mula kay David, doon nagkaroon ng linya ang Mesiyas na si Jesus ay nanggaling sa lipid ni David sa pamamagitan ni San Jose. And he became part of our salvation through Christ. Tayo mo sana kung paano kapag may mga nangyayari hindi maganda, malayo-malayo sa ating mga plano, let's accept what we did not expect. Sabi ko, acceptance teaches us to obey the will of God even if it is mysterious. Basahin niyo nga. Acceptance sa pagtanggap naroon ng pagtitiwala sa Diyos. Maaaring malayo ang nangyayari sa iyong buhay, sa iyong plano, sa iyong pangarin. Tanggapin natin kahit yung mga unexpected na nangyayari sa ating buhay. Dahil kung makikita ng Diyos, titiwala sa akin. Tutuparin ko ang mas the best para sa iyo. Amen? Ano kaya naman ng envelope na pinamana ng tatay na nanghihingalaw sa kanyang anak? Isang gabi, ng lalaki, hinarang ng apat na kalalamihan siya yung pagkabi. At ang hiling sa kanya ng tatay, bago ito namatay, sa oras ng pagkikita ng panganib, buksan ko naman yung envelope na yan. Basahin mo na sa loob. At para sa kanya, mahabang panahon, parang anting-anting. Lagi nasa wallet niya. Ano siya yung David? Gagawin masama sa kanya, itong apat na kalalakihan. Tinunsan niya ang envelope. At nung binasa niya, yung nasa papel, alam niyo kung ano? Ang nakasulat, anak, tumakbo na. A plot twist is when God suddenly changes the story. Maaaring papaguhin ng Diyos yung kwento ng buhay mo na hindi naaayon sa ating sariling kagustuhan. But remember, it will always be turned into blessings. Mga kapatid, yung ika-apat na sigurong gabi, magtiwala tayo sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Kanya, dahil siya yung makapangyarihan, pagmahal, tunay, nagagabay, sumasakti, trusting God's guidance. Alam ba ka natin? Nagtiwala si San Jose sa pamahala at pagkilos ng Diyos. Kaya buong tiwala natin dito sa Diyos, maraming mga panalangin at kahilingan. Maraming lutuon, Panginoon, hindi mo kami ang panalangin. Para sa ating simbahan, pag-ibig namin, upang maging bukisyon ng bawat ng pananampalataya hanggang sunod sa kalooban ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-alinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon.
katuluwaran ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. Para sa mga nawawalan ng pagkasa sa buhay, masumpungan nila ang kalooban ng Diyos na nagbibigay kapanatagan sa gitna ng dilim at kalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. Para sa mga tumaling na makapiling sila ng Panginoon at tumawag sa kanila sa liwanagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. Sa kaibigan ng ating puso, pagdasal sa Diyos, ating mga personal at tamang kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. mga pagmamahal, hindi mo at ipagkaloob ang manalangin ng iyong sandalihan. Bigyan mo kami na ating May mga sobre dyan na mag-aalay. Hindi namin ito sa ngalan ng Kristo. Mayroon sobring ang mag-aalay. Mayroon sobring dyan na mag-aalay. Yeah, okay. I-watch na lang.
Alert siya. Pinalapit ng mga kapatid, upang paghahan natin ang Diyos sa mga kapapagalitan. Ang kabinawan ng Panginoon, pag-alis kayo ng mga kapatid. Ang pagkakalitan at karamanan sa ating kapanganaman at suot sa bayanihan ka. Manamit din kapangalay namin ang mga isinagpana ay papadaliwan ang pagluto ng banal na Espiritu na bumusko sa sinapunan ng mahal na Virgen Maria upang magandang tao at musikan sa kanila kung siya mamagitan sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, sa Diyos ng puso at diwa. Ilaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Salamat na siya ay kasalanan. Maraming kapalitan at pinanarapat ikaw at ang kasalamatan. Sa sunod Jesus, at pinanayang ng mga propeta, ang pagsilang ay pinanikan ang halabigin kanyang tunay sa pangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay lahat sa mga pagbisa sa kanyang pagbibiyak. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw at kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos, makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel si Abel paguli sa iyo, walang kupal sa kanilang kami paguli sa iyo kadakilaan. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ilahandog para sa inyo. Hindi naman natapos ang hapunan, gawa kaniyang kanis, may kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ang bawat walang pagdakitan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ito pagpapatawad ng mga kasalanan. Pagdili ito sa pag-alala sa akin. Misteryo ng Pananampalataya.
Panginoon, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga linapin mo ang simbahang nag-anak sa buong daigdig, puspusin kami sa pagtitig kay San Miguel na sa Papa, Presidente Antonio, ang Obispo, at ng buong kapalaran. Alalahanin ng mga kapatid namin dahil may pag-asa sa iyong pagbubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan sa kanilang sa iyong kalulagan, kabalot na inabagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay saan mahalaga ng Maria, Ina ng Diyos, sa Jose, ang mga kabiyak ng puso, ay saan mga apostol, lahat ng mga walay. Sa Juan Bautista ang patron na lumay dito sa ilig ng kanamagagod sa iyo. Ipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararat mo sa pamamagitan ng imanap namin Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, Papa sa walang hanggan. O pagtitiwala natin na sa iyo ang mga namin. Hinihilang kami ang sa ating masama, kalooban at kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, kaniyo sa lahat na kapakabuhan. Samantalang aming pinanamitan, hindi ng araw ng pagpahayag ng pagkaligtas namin, si Jesus Cristo. Well, baka
sa Jesus, ang tunay na mahal sa bawat isa sa atin. Siya ang padala ng Diyos, galis ng mga kasalanan